Yan, i-build tayo ulit ng battery pack para dito sa cordless drill ko. Papalitan natin ng battery. Ito na yung mga ipapalit. Tinap balance ko muna para pantay-pantay yung voltahe nila. Yan, bago natin siya i-build. Ito yung dating ano niya, battery. Medyo medyo mahina na. Hindi na nakakatapos makabutas. Ito na po, na-assemble ko na. Hinang lang yung ginamit ko. Ito ay 5S 2P 5 series 2 parallel. Ito po yung dati niyang battery pack na ang capacity ay 1500 mAh. Ito po ay 2000. Kaya ang total po na AH nito ay 4 AH. Itong pinalitan ay 1.5 AH. Kaya medyo matagal na to. Tsaka dodoble yung taas niya dun sa dati. Yan yung magiging forma niya. Yan siya ngayon. Kakabit ko lang yung BMS tapos para matesting. Ito na, ikabit ko na yung BMS. Check natin kung may output. May output siya na 20 volts. Charge muna natin konti para umabot siya dun sa maximum voltage. Sa specs ng battery na to, itong nailagay ko rito, sa original niya o yung pagka-manufactured niya ay 2.4 AH yung capacity ng bawat cell. Nung nire-capacity ko siya, kasi galing nga siya sa junk shop at nabili ko ng isang pack, tapos disassemble, pinaprocess. Ang lumabas na capacity niya ay 20 na lang. 2 AH, 2000 mAh. Kaya ito po yung inilagay ko sa kanya na 5 series at saka 2 parallel. Kaya total na capacity nito ay 4 AH, 20 volts. Ayan na po siya ngayon. Medyo mabigat lang, kagaya nung nakaraan na ito yung battery nya. Ano lang siya, 5 series. Wala siya nakaparallel, kaya dinoble natin para medyo tumagal. Ang capacity naman nito ay 1500 mAh. Yan siya. Kaya medyo tumaas na yung capacity nito at tingin ko tatagal na yan. Yan, nakikabit ko na. Ito na po itsura niya ngayon. Double na siya, double battery na. Check natin yung voltage. Um, 20.88 o 87. Yan po yung voltahe niya ngayon after na ma-charge. Testing natin. Okay na siya. Medyo bumigat lang dahil lumaki yung ano. Tatagal na to ngayon.